Kay Soto, ganda ng ipinakita noong huling nakalaban niya ang team ng Ibaraki Robots. Double-double ang nagawa at isang challenge para kay Kai at sa team ng Yokohama ang game na ito ngayong araw. Kay Soto, may papakita nga ba ang beast mode sa laro niya kontra sa Ibaraki Robots ulit? Hindi magpapahuli ang Yokohama at naghanda talaga ang mga ito laban sa team ng Ibaraki Robots. Mapapalaban nga sila sa sold out na home court ng Ibaraki at ang focus nila ay ang dalawang magkasunod na panalo laban sa team ng Ibaraki. May inamin naman si Devin Oliver at ito ay ang pagiging komportable niya sa 3 position, lalong-lalo na nga kung naglalaro si Kai sa 5 at si Josh at Yutof naman sa 4 position. Agile big man itong si Kai Soto at kaya niyang maglaro sa opensa-depensa at pagkuha ng mga rebound. Nagagawa rin ni Kai na makita ang kanyang kakampi na open o maganda ang pwesto para sa high percentage na tira para pumasok. Gutom na gutom sa panalo ang team ng Yokohama Bicor at maganda ang preparasyon na kanilang ginawa. Alam nila na hanggat hindi natatapos ang season na ito ay may laban pa rin sila sa wildcard spot at posible ang unbeatable record sa kanilang natitirang laro na pwedeng magbigay daan para umusad sila sa next round. Inaasahan natin sa larong ito ang mas gutom rin na kay Soto sa panalo dahil sa yun na lang ang kulang sa kanyang stats. Mahirap nga rin na mapigilan ang combo ni Kay Soto at Kawamura pagdating sa opensa pero hindi ito sapat para makuha ng Yokohama ang panalo at kakailanganin pa rin ng Yokohama ang lakas ng buong team para sa opensa at depensa. Para sa mga shooters ng Yokohama sa 3-point area ay kailangan nila na may pasok ang kanilang mga tres at kailangan rin pagbutihan pa nila ang kanilang depensa sa 3-point area habang sa loob ng paint naman ay malakas na pwersa itong si Kai para sa team ng Yokohama kasama ang nasa number 4 position Yutof kung hindi naman kaya ay si Scott. Nagawa ni Kay Soto na maging dominant na big laban sa team ng Ibaraki noong huli niyang nakalaban ang team na ito. Double-double ang nagawa ni Kai noon at isang challenge para kay Kay Soto ang laro ngayong araw kung kaya ba niyang hinggitan ang double-double na nagawa niya laban sa team ng Ibaraki Robots noon. Narito ang double-double plays ni Kay Soto noon laban sa team ng Ibaraki. Umpisa natin dito. Pick and roll play, tumatakbo si Kai papasok sa loob ng paint. Nakalapit sa basket, defender na import, walang nagawa sa mabilis at matangkad na opensa ni Kay Soto. Dito umintis ang reverse layup ng kakampi ni Kai pero Kay Soto nakuha ang offensive rebound at umangat ulit para sa tira. Pasok ang putback ni Kai, may kasama pang foul. Sa depensa naman tayo, Kay Soto maganda ang pag-timing sa tira ng kalaban. Literal na lumipad ang bola dahil sa supalpal na ibinigay ni Kai at kita nga sa replay solid na solid ang butata na ibinigay ni Kay Soto. Pagkatapos ng defensive play, Kay Soto sa rebound naman umarangkada. Kitang-kita sa play na ito na iba nga rin ang mga matatangkad na mga players. Mahirap talagang mapigilan kapag nasa loob na ng paint para sa opensa. Sa depensa naman kapag isang 7-3 nga ang nasa loob ng paint ay mahirap nga rin na maka-score ang kalaban. Import umatake pero Kay Soto nasa loob ng paint para sa depensa, butata ang inabot ng kalabang import. Sa eksenang ito, Kay Soto at import para sa rebound. Kay Soto ang panalo, siya ang nakakuha ng bola sa rebound play na ito. Double-double ang nagawa ni Kai sa game na ito laban sa Ibaraki at nagsipag nga rin siya para sa mga rebound play. Import gustong mamahin itong si Kai pero Kay Soto naging matatag na absorb ang contact, nabutata pa niya ang kalabang import sa eksenang ito. Mataas ang pagkakabigay ng pasa dito, sinubukan ng kalabang import na kunin ito sa ere pero Kay Soto ang nakasalo, naiwan na open dahil sa pagkakamali ng kanyang defender. Ang resulta isang malakas na dunk ang nagawa ni Kaiju. Kennedy inatake ang depensa ni Kay Soto pero Kay Soto matangkad niya, teritoryo niya ang loob ng paint, butata na naman ang inabot ng kalaban mula kay Kaiju. Good defense na may kasamang rebound ang nagawa ni Kay Soto sa play na ito. Import walang nagawa sa depensa at rebound ni Kay Soto. Dalawang import ang nagbantay dito kay Kay Soto pero Kay Soto nagawa pa rin na maipasok ang kanyang tira sa loob ng paint. Mahirap nga rin na mapigilan si Kai kapag dala-dala niya ang kanyang best game at kahit na anong gawin ng mga kalabang import ay nadidihado sila sa laro ni Kai kapag naka-beast mode dito. Dito sa opensa, Kay Soto swabe ang binitawan na floater, pasok ang tira, defender wala na talagang magawa sa play na ito. Matangkad si Kai kaya mahirap nga rin na mablock ang kanyang tira. Sa kabila naman, nagbitaw si Kai ng floater, pasok na naman ang kanyang tira sa play na ito. Rebound play ang sumunod na nangyari. Kay Soto ang nakakuha ng bola sa eksenang ito. Magiging isang hamon ang game na ito para kay Kaiju at kung double-double ang nagawa niya noon laban sa team ng Ibaraki ay kailangan na maipakita niya na kaya niyang ulitin ito ngayong araw. Rebound play na naman ang nagawa ni Kai dito at kitang-kita yung kagustuhan niya na makapagtala ng double-double na stats sa larong ito. Mid-range naman ang pinakita ni Kai sa play na ito, maganda ang bitaw kaya naman kahit na merong defender sa kanyang harapan ay nagawa pa rin niya na maipasok ang kanyang tira. Kay Soto laban sa import para sa rebound, Kaiju nagawang matapik ang bola papunta sa kanyang kakampi at nasundan pa nga ito ng isa pang Kay Soto rebound play. 21 points at 12 rebounds ang nagawa ni Kai noong huli niyang nakalaban ang team ng Ibaraki at isa itong challenge para kay Kay Soto. Kailangan ulit niyang ipakita ang stats na ito ngayong araw pero hindi ito magiging madali dahil nadagdagan ng mabibigat at malalakas na mga import ang team ng Ibaraki. Ibang iba na kumpara noon kaya naman isa talagang
challenge ang game na ito para sa team ng Yokohama at kay Soto.